Nagpapasalamat po ako sa QC-LGU, isa sa mga LGU na pioneers sa pagtataguyod ng LGBTQIA+ rights. Kahit wala pang SOGIES Equality Law, nauna na po ang QC magpasa ng Gender Fair Ordinance, the first of its kind sa ating buong minamahal na inang bayan. At di dyan natapos ang paglaban natin. QC rin ang nauna sa right to care. Na-inspire po kami sa Senado sa success ng right to care card dito sa QC at sa iba pang mga LGU. Kaya tinutulak ko pong maipasa ang Healthcare Proxy Act sa Senado. Ang good news po, nasa plenary na po yang Healthcare Proxy Bill na sponsor ko na rin po, naghihintay na lamang ng mga interpellations at amendments. Sa oras po na maging batas yan, lahat po tayo pwede nang mag-appoint ng taong gagawa ng medical decisions para sa atin kapag sa mga sandaling hindi natin kaya. Kasabay niyan, gaya ng nabanggit namin ni Consi Joseph kanina, tuloy pa rin ang laban para maipasa ang SOGIES Equality Bill. Halos 3 dekada na pong tinatrabaho yan. Sana po, pinagdadasal ko po talaga, sana po, maipasa na rin po yan. Siyempre, excited din po ako na bumalik bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography. Salamat po. Looking forward din po kaming lahat sa aming komite at mga kasamahan kong mga senador na bumalik sa pagtatrabaho. Maraming naantalang bills kasi dahil sa mga recent na mga kaganapan sa Senado. Kabilang na po doon yung Philippine Geriatric Act para magkaroon po tayo ng specialty centers sa kalusugan ng ating mga lolo at lola. Yung Magna Carta of Barangay Health Workers para sa wakas maisabatas na po ang nationwide, across the board na mga benepisyo para sa ating mga dakilang BHWs. At yes po, palakpakan po natin sila, ang ating pong mga BHWs. At yung panukalang iyan para magkaroon na rin po sila ng stepladder training and accreditation program bilang mga healthcare workers, katulad po ng ating mga doktor, nurse, at saka midwives. At yun din pong anti-hospital detention bill para bilang kapatid na batas ng anti-hospital deposit law, ito pong anti-hospital detention bill ay magbabawal na i-detain yung mga pasyente na dinidischarge na, i-detain dahil lamang may balanse pa rin sila sa bill or may utang pa sila sa ospital. Yes po. At may kasamang provision doon para masigurado din naman po ng mga ospital na overtime dahil merong pong paggarantya, hindi ng anumang promissory note or requirement na may collateral, pero may pagsisiguro ng ating mga government agencies na eventually mababayaran din naman po ang ospital. Pero hindi po na-detain ang pasyente o ang pamilya niya sa ospital. Ni kung sa kasamaang palad namatay ang pasyente, hindi rin po ma-detain ang kanyang mga labi mula sa kamay ng kanyang nagmamahal na pamilya. Intersectional po ang pagtingin natin sa mga isyong kinakaharap natin, lalo na ng mga pinaka-vulnerable sa atin. Pagmahal ng bilihin, pagtaas ng singil sa kuryente, kakulangan ng maayos na trabaho, pagbaba ng kalidad ng edukasyon, at hirap sa pagpapagamot, affected din po sa lahat niyan ang mga LGBTQIA+ na mga Pinoy. Kaya tuloy rin ang trabaho kung maghanap ng solusyon kasama po ninyong lahat, kasama ng ating mga city officials,
mga solusyon para sa mga problemang iyan. Totoo naman po na marami na tayong na-achieve sa matagal nating pagrampa para sa pagkakapantay-pantay. Pero alam rin nating lahat, may mas ibobongga pa yan. Kaya sana patuloy pa rin tayong magtrabaho para sa kapakanan ng LGBTQIA+ community. Mga kapwa nating taga-QC, mga kapwa nating Pilipino at tao. Asahan ninyo, mga minamahal kong mga kasyudad, na mananatili ako sa tabi ninyo. Sa tabi ni na Mayor Joy at lahat ng ating mga pinuno dito sa QC. Nagmamarcha, rumarampa, tumutulong, at higit sa lahat, nagmamahal kasama ninyong lahat. Muli, Happy Pride! Maki Becky, huwag magsyokot!